Okay, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Kumusta po? Ulitin ko, magandang araw po. Mayong adlaw sa tanan, sa kapwa natin ng mga OFW, sa ating mga subscriber na landyan po lagi. Marami pong salamat sa inyong suporta na walang kasawaan. Nandyan po kayo. Ingat-ingat po tayong lahat. Ito na yung reaksyonan ko lang itong si wala ko rin opinion ditong si itong si Bini Abante at saka itong si sino ba tong isa, si yung sa may Quezon province, itong si nakalimutan ko tuloy, wait lang, ito sa sa may Quezon province nga, si JJ Suarez. Nilaglag na lang ngayon si itong si Martin Romualdez, na noon grabing close sila dito. Ngayon na hindi na si Martin Romualdez ang speaker, ayan na. Nagkanya-kanya na silang labasan ng kanilang sentimiento, at hindi lang sentimiento na namimiss nila si Martin Romualdez. Ang kanilang ginawa ngayon ay nilaglag na nga nila tuluyan itong si Martin Romualdez. Kasi wala nang silbi, wala na silang mga bigay-bigay dyan. So ito si Martin Romualdez ngayon, tinabla na. So ito yung sabi niya ni JJ Suarez. Hindi ako magnanakaw, si Martin Romualdez ang gumawa sa budget sa 2025. Sa BICAM report, pati sa DepEd, tinanggal niya siya ang humahawak lahat. Ayun. Di ba ito yung DepEd? Ito nga yun si VP Sara noon nagsabi na may mga insertion doon sa DepEd at kinukuha na doon sa mga congressman. At nagtaka siya bakit kinukuha yung mga ano yung kinukuha. Hindi niya alam na yung mga insertion pala yun. So ang ginawa ni VP Sara, sabi niya, hindi niyo pwedeng kunin yun. Kasi kung para sa DepEd, DepEd yun. Hindi yun pwede na ibigay ko sa inyo kasi hindi ko naman alam yun na yun pala ang simula na ng kanilang insertion. So doon nagsimula ang itong nangyari ngayon na hindi pagkaintindihan ito ni Romualdez at saka hanggang umabot na sa Malacanang kay Bongbong Marcos na. So ayun, ang nangyari, hindi lang si JJ Suarez ang nagkaroon din ito ng paglaglag kay Martin Romualdez. Hirap talaga pagka pilay na pilay ka na kasi hindi ka na hindi ka na talaga ginagalang dito sa mga kasamahan mo dati. Ito si Suarez. Grabe ito Ito pang isa. Ito sa Maynila, itong si Congressman Bini Abante na fake na congressman na natalo, pero siya pa ngayon ang umupo na congressman sa Maynila. Ito yung sabi ni ni Abante. Ito naman siya. Hindi ako ang utak ng budget 2025. Si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez yun. Kaya hindi ako magnanakaw. Ayun ang sabi ni kung Abante. So grabe. Sa ganun pala, ay yung mga budget ng 2025, sabihin nila noon walang mga question, walang hindi maanomalya. Ngayon naglabasan na to sila, nagsalita na pagkasabihin na maanomalya, hindi daw yun. Hindi daw yun labag sa batas kasi nga daw ano ba yung mga palusot pala na doon na pinag-aralan ng husto ni Bongbong Marcos yon. At dito nagkalitsi-litsi itong cabinet secretary ni Bongbong Marcos. Si si AES Bersamin, 'di ba, nung pinangalanan siya na ni Saldico, nag-resign at tinanggal kasama si Pangandaman. So dito umpisa kasi itong 2025 na budget na ito yung pinaka problema talagang budget nitong 2025 kasi dito kasi nakita natin kung gaano gumulo lalo ang Pilipinas. Si Pangulong Duterte pinadala sa The Hague. Hinuli at pinadala sa The Hague. So dahil din ito sa 2025 budget na nakita nga ito na nung panahon na yun ni Congressman Ungab. At si Congressman Ungab yun ito ang nag-file ng petition sa Supreme Court. So hanggang ngayon, ang Supreme Court dahil din isa rin tong mga inutil, kagaya kay Martin Romualdez, inutil na ngayon kasi wala na. At ang balita ko, pati asawa ni Martin Romualdez hindi na rin daw nagre-report sa House of Representatives. Wala na talagang power si
kasi ordinaryo na lang siya, si Martin Romualdez. Kaya ito yung mga kasamahan niya ngayon, grabe na nilaglag na talaga siya. Tabla-tabla na sila. Talagang tinabla nila si Martin Romualdez. Martin Romualdez ngayon hindi pa nagsalita. Kapag ito nagsalita, itong mga nagtabla sa kanya, tatablahin din niya yan. So dito natin makikita ang politika sa Pilipinas na grabe ang napakadumi. Hindi na natin yan i-general na natin yan. I-general natin yan na napakadumi talaga. Armed Forces of the Philippines, pinasukan na rin ng mga kagwang na yan ng mga diyan, yung mga tawag nito, yung sindikato. Kasi nga dahil nga sa 2025 budget pa rin ang pag-usapan natin dito. Kaya ang nangyari ngayon ito sa Armed Forces of the Philippines, hindi sila gumalaw sapagkat itong nangyayari sa kanila, bahog na bahog sila dito sa pera. Pera natin ng taong bayan. Pangalawa, itong Supreme Court. Ang dami-daming mga file ng mga petition dyan, mga kaso dyan sa Supreme Court. Hanggang ngayon, hindi pa naresolba sa Supreme Court. Mga inutil din talaga itong, kaya nga tayo sa Pilipinas, hindi talaga tayo asinso. Pati presidente natin, hindi na rin ayos ang pamamalakad. Damay-damay na domino effect na ito lahat. Mga congressman, ganun na rin. Kanya-kanyang kawat, kanya-kanyang bulsa sa mga tax ng mga tao. Pera natin yan, grabe. Mga senador, ganun na rin. Mga departamento sa mga dyan sa panggobyerno sa Pilipinas. Wala ka na puntahan ngayon. Sa simbahan, ganun din. May mga mangilan-ngilan dyan na mga pari, may mga ilan-ngilan dyan na mga obispo na binayaran sa gobyerno para lang manahimik, para lang kalabanin itong kabila. Di ba? Ang gulo sa atin. Kaya, ang nakikita ko sa Pilipinas ngayon, kapag ito, hindi talaga to maresolba itong 2026. Pag ito, umabot pa ng 2028 ito si Bongbong Marcos. Ewan ko lang kung ano itsura ng Pilipinas. Ewan ko lang kung itong Pilipinas nito, makakabangon pa ba to. Kawawa ang magiging sunod na presidente dito. Hindi ko sinabi si VP Sara ang susunod na presidente dito kasi di naman natin alam. Kasi ito na nga yung impeachment na naman ang nag-ano nito. Ang sakit ng araw ha. Pasensya na kayo. Ang impeachment na naman ang nag-ano nito. Nakaplano na itong itong February na. So wala na isang buwan. Magkaroon na naman to ng impeachment. So ito ngayon ang napakadelikado natin na panahon kasi nangyayari na naman tong impeachment na to. Tapos di ko alam kung yung ma-impeach si VP Sara kung ano mangyayari. Isa pa, kung ma-impeach naman talaga to sa House of Representatives, di natin alam din ngayon sa mga senador kasi sa Senado ngayon, yung dating yung 18 na mga senador na hindi sila sang-ayon doon sa impeachment, ngayon bawas na sila. Ang dami nila ngayon na nabawas isa. Lang natin, no? Ihalimbawa lang si Bato de la Rosa. Ito, may kaso din to ngayon si Chis Escudero. Itong si Jinggoy Estrada. Kaya doon nagsimula talaga itong budget noong 2025 na nagkabuang-buang na tong Pilipinas. Tapos sinundan pa itong 2026 na mayroon pa din na mga hindi binito ni Bongbong Marcos. Ang binito lang niya ng 90 plus billion ba yon? Tapos mayroon pa na tira na 100 billion plus na hindi niya, pinabayaan lang niya. So, ang pagkasabi doon, isa yan sa mga, yung pera na yan, na hindi binito ni Bongbong Marcos, isa yan sa mga nakaplano na ibayad na naman sa mga House of Representatives. Nakagaya nung nakaraan na pumirma sila ng 115 ba yun? 215 na mga congressman na-impeach si VP Sara sa House of Representatives. Kaya ito yung pira na yon. So ito na. Panahon pa yun ni Romualdez. So ngayon, di natin alam kung ano na naman na to ang takbo ng itong pamumuno sa pagka-speaker itong si Bogie D. Kung kagaya ba ito nung nakaraan na pera-pera kasi itong mga makakaliwang grupo, ito yung magpa-file una ng impeachment. Kaya, by February 6,
mayroon na naman tayong aabangan ditong balita sa impeachment. Tingnan natin kung matuloy itong kay Bongbong Marcos, kasi kung matuloy din to, nako, kabilaan ng ano nito, ang pagpa-file ng impeachment. For sure, kay Bongbong Marcos, hindi tatakbo yan na impeachment niya. Papatayin ka agad yan sa House of Representatives kasi kaalyado niya nandyan yan eh. Kung hindi yan, kung ma-file yan, walang chance yan na ma-impeach si Bongbong Marcos. Pero kay VP Sara, sigurado ma-impeach yan. Kasi, ano na sila dyan eh. Ngarag na sila ngayon kasi 2026 na, ilang taon na lang. 2 years na lang. Ito mag-i-election na naman. So, by next year, file na naman ang candidacy. So, kailangan sila ngayon, double time na sila ngayon. Kayod marino na ang ginagawa nila ngayon kung paano talaga nila papatalsikin si VP Sara. Para sa akin, itong impeachment nila ngayon, medyo kakaiba to sa nakaraan. Kasi kung wala sila pang bayad dito, na every congressman, na magkano ang ibabayad nila dito, kasi nga nabantayan sila dito sa sa itong pera na ngayon. So mukhang yung 1/3 ang kailangan nilang boto para ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives, hindi kagaya to noong nakaraan. So ito yung mga congressman noon na pumirma ay wala na ito eh. Kagaya nito ni JJ Suarez. Ang pumalit sa kanya yung asawa ata niya. So si Bini Abante dapat wala rin to. So isa rin to sa pumirma kasi noong nakaraan. Kaya ngayon naglabasan na ang kanilang baho. Si Martin Romualdez talaga ang kailang dinidiin. Tapos pagdating ngayon sa kakasuhan, si Martin Romualdez save. Salba siya dito sa mga tao ngayon na ayaw siyang kasuhan kasi nga hindi daw talaga siya koneksyon doon sa anomalya na 2025 budget. So, depende na rin yan sa tao kung sinong naniniwala sa mga sinasabi na hindi daw siya konektado. Paano ba hindi konektado? Hindi naman magawa yung mga budget na yun, hindi naman maaprubahan yun kung hindi rin siya. Kung hindi naman gagalaw itong si Saldico na unang naglaglag nito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos, hindi man din to gagalaw din to si Saldico kung wala din si Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Napakasimple lang. Kaya lang, itong mga nakapaligid dyan sa palasyo, ang nila dyan, Martin Romualdez safe. Pati si Bongbong Marcos safe. Kaya, wala tayong chance dito na paniniwalaan talaga itong mga nagsabi ng totoo. Yan na lang uso ngayon sa Pilipinas eh. Yung nagsabi ng totoo, yun ang sinungaling ha. Tandaan nyo na lagi yan ha. Yung nagsabi ng totoo, yun ang sinungaling. Yung mga sinungaling, yun ang totoo. Okay? Maraming salamat po sa inyo.